Isang 14 na taong gulang na batang lalaki ang naglaya sa kanilang bahay at pasikretong nagtungo sa airport upang sumakay sa isang eroplano na magtutungo sa Japan. Dahil wala siyang pamasahe, nagtungo siya sa gulong ng eroplano at dumiretso sa compartment nito. Sa kasamaang palad, sa pag-take off ng eroplano, aksidenteng nahulog ang batang lalaki na agad nitong ikinamatay. Ang aktwal na pagkahulog ng batang ito, nakuhanan pa ng kamera. Ako po si Roy Z, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong video, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Isinilang noong taong 1956 sa Randwick City, New South Wales sa bansang Australia. Si Keith Sapsford ay inilalarawan bilang isang batang may katigasan ng ulo, mahilig sa adventure at sobrang taas ng curiosity. Dahil dito, may pagkakataong nagbabakasyon siya kasama ang buong pamilya para lamang mapagbigyan ang kanyang mga kagustuhan. Gayunpaman, kahit kagagaling pa lang sa isang bakasyon sa ibang bansa, tila ba hindi pa rin ito sapat dahil may habit talaga ng paglalayas ang batang ito na magiging mitya pala ng kanyang buhay. Dahil nga may katigasan ng ulo at mahilig talagang maglaya si Keith, napagdesisyonan ng kanyang ama na si Charles Sapsford na kailangan disiplinahin na niya ang kanyang anak kaya't ipinasok niya ito sa Boys Town, isang Roman Catholic institution sa South Sydney na nangangalaga at tumutulong sa mga batang lalaki na naliligaw ng landas. Ito ang nakikitang paraan ng kanyang mga magulang para daw mapatino nila si Keith at hindi na tuluyang masira ang buhay nito. Tila ba in-underestimate ng institusyon ang kakayahan ni Keith dahil makalipas lamang ang 2 linggong paninirahan sa Boys Town, tumakas ito agad at nagdesisyon na hindi na siya babalik sa kanilang bahay. Iniisip siguro niya na malamang ay babalik lang siya ng kanyang mga magulang sa lugar na ito. Ilang araw din siyang nagpalaboy-laboy. Marahil iniisip ang kanyang mga posibleng pwedeng gawin hanggang sa nakapagdesisyon na siya na umalis na ng bansang Australia. February 22, 1970. Nagtungo siya sa Sydney International Airport. Isang plano ang nasa isip niya. Sasakay siya sa eroplano kahit wala siyang pera. Noong panahon na yun ay hindi pa ganoong ka-istrikto ang mga eroplano sa mga regulations, hindi katulad sa panahon ngayon. Ito ang rason kung bakit nakapuslit si Keith patungo sa tarmac ng airport nang walang kahirap-hirap. Doon ay nakita niya ang Douglas DC-8 na naghahanda na para sa pag-boarding nito. Mabilis niyang kinuha ang pagkakataon na ito upang sumakay sa bukas na undercarriage ng Japan Airlines. Patungo ito sa Tokyo, Japan. Naalala niya ang kwento ng kanyang ama tungkol sa isang stowaway na batang Espanyol na hindi nakasurvive nang magtago ito sa undercarriage ng eroplano. Siguro ay naisip ni Keith na hindi katulad ng Spanish boy, kaya niyang makasurvive dito dahil magtatago siya sa wheel well. Dito ay naniniwala siya na maiiwasan niya ang mga panganib na dulot ng high altitude. Pero lingid sa kaalaman ni Keith Sapsford, muli palang bumubukas ang wheel well compartment kapag papasok na ang gulong sa ilalim ng eroplano. Nang muli ngang magbukas ang compartment, dito na nahulog ang binatilyo sa taas na 200 feet na kaagad naman itong ikinamatay. Samantala, isang amateur na photographer naman na nagngangalang John Gilpin ang nooy kumukuha ng mga larawan sa mga nangyayari sa Sydney International Airport sa pag-asang makakakuha siya ng magagandang mga shots. Ng mga oras na yon, hindi pala siya aware na isang larawan ang aksidenteng nakuhanan na niya na babago pala sa takbo ng kanyang buhay. Makalipas ang 1 linggo, nang mai-develop niya ang larawan sa airport,
doon na tumambad sa kanya ang huling sandali ng batang si Keith Sapsford. Nakataas sa mga kamay nito na tila ba may pilit na inaabot upang maiwasan ang kanyang pagkahulog. Matapos ang malagim na pangyayari, agad na pinaimbestigahan sa mga eksperto ang eroplano. Dito ay natagpuan nila ang mga fingerprints at footprints ng binatilyo. May ilang mga damit din silang natagpuan dito. Ayon sa kanila, base sa mga ebidensyang nakalap kung saan posibleng nagtago si Keith, kahit daw hindi nangyari ang trahedya at nakapag-landing ang eroplano kasama ang bata sa Tokyo, imposible pa rin itong makasurvive sa nagyayelong temperature at sa kawalan ng sapat na oxygen sa himpapawid, considering na nakasuot lamang ng t-shirt at ng shorts etong si Keith. Malamang ay bibigay din daw ang katawan nito. Ang larawan naman na na-develop ng photographer na aksidenteng nakuhanan sa camera ay isang malungkot na paalala sa isang buhay na nawala na lamang ng bigla dahil sa isang maling desisyon. Ayon naman sa retired captain ng Boeing 777 na si Captain Leigh Abend, ang desisyon na maging stowaway sa eroplano sa pagpuslit at pagsakay sa gulong o compartment ay isang malaking pagkakamali. Kamangmangan daw ito at gagawin lamang ito ng mga desperadong tao na hindi binibigyang importansya ang kanilang mga buhay. Ayon sa pag-aaral ng FAA noong 2015, isa sa bawat 4 na stowaway ang nakakasurvive, tulad ng kaso ng stowaway na sumakay sa eroplano mula sa Johannesburg patungo sa London. Kahit na matagumpay itong nakapag-landing, sa ospital pa rin ito dumiretso dahil sa tinamong seryosong kondisyon. Para naman sa pamilya Sapsford, ang masakit na pagkawala ng kanilang anak ay hindi pa rin pala mapipigilan kahit pa nga maayos ang pagkakaplano niya rito. Mamamatay pa rin siya dahil sa posibilidad na madudurog ang kanyang katawan sa laki ng landing gear ng eroplano kung saan siya nakapwesto. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Muli ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.